DSWD Advisory, bawal isanla ang ATM ng mga 4Ps. At sa dulo ng video, paano tayo magsusumbong ng kahit na anong problema sa DSWD nang di kayo makikilala. Dahil na rin sa sobrang kahirapan sa buhay, lalo na kung may 3 kang anak na nag-aaral, napipilitan na rin ng iba nating mga 4P members na kumagat sa sanglaan. Bawal po talaga isanla ang ATM ng 4Ps at may mabigat ito na parusa. Ito ay ayon sa patakaran ng DSWD. So ano ang Resolution number 20 ng DSWD? Ang National Advisory na ito ay tungkol sa tamang paggamit ng ATM cards ng mga 4Ps at itinuturing na paglabag sa patakaran ng programa ang pagsanla nito. So ano ang parusa sa pagsasanla ng ATM ng 4Ps? Unang-una, suspension ng cash grant. Pansamantalang hihinto ang pag-release ng ayuda at maaaring tumagal ng ilang payout periods. Number 2, permanenteng pagtanggal sa 4Ps. Tatanggalin sa programa ang benepisyaryo at hindi na kayo makakabalik muli. Number 3, blacklisting o blacklisted na kayo. Maaaring ma-blacklist sa mga programa ng DSWD. Take note yung iba pang programa ng DSWD. So mahirap o imposible muli makakuha ng cash assistance. Susunod ay ang pagkansela ng ATM card. Ipapablock o kakansilahin na ang inyong ATM. Kailangan ng masusing investigasyon bago ito mapalitan. So iba pang mga legal na pananagutan. Kapag may panloloko o extortion, maaaring kasuhan sa ilalim ng umiiral na batas at posibleng may multa o kulong, depende yan sa kaso. So kahit kailan, bawal talaga kahit kusang loob, kamag-anak ang pinagsanlaan dahil gipit sa pera. Hindi po talaga dahilan ang mga yan. Pero meron tayong paraan dyan. So ano mga dapat gawin kung wala kang pera? Pwede kayong lumapit sa DSWD at makipag-ugnayan sa inyong munisipyo o MSWDO o kaya ay CSWDO at humingi rin ng tulong sa barangay o LGU programs. So ano pa ang mga pwede mong gawin? Pwede mong i-share ito para maiwasan ng mga problema. I-report ang mga picture na nagsasanla sa DSWD. So teka, pag nag-report ba ako, isa din ako sa makukompromiso? Ang sagot po dyan ay hindi po. Sinisiguro po ng DSWD na confidential ang inyong sumbong at iimbestigahan po nila. So paano tayo magsusumbong? Teka, paalala lang po. Ang pagsumbong ay hindi paninira. Tandaan nyo ito ay pagprotekta sa programang para sa mahihirap. Kaya siguraduhin nyo lang na tama ang inyong mga sumbong. Una, pwedeng anonymous reporting. Kung kayo ay natatakot, pwede kang huwag magbigay ng buong pangalan, mag-request ng confidential complaint o kaya ay gumamit ng sulat o text na may sapat na detalye. So ano mga dapat ilagay sa reklamo? So sino nagsasanla, saan ito nangyari, kailan, at paano, ilang beses nang ginagawa at sino ang sanglaan o yung picture kung alam nyo. Pwede kayong magsumbong sa barangay hall. Lumapit lang kayo sa barangay captain, kay kapitan o kay kagawad. Hindi ko binoto si kapitan Meron pa rin pong ibang paraan. Municipal City Social Welfare and Development Office. So ito ang direktang humahawak sa 4Ps. Magbigay ng pangalan na nagsanla kung alam nyo, lugar, barangay, maikling paliwanag, ebidensya o pwede kang magsumbong kahit hindi ka benepisyaryo. So take note kahit hindi ka benepisyaryo, pwede. Sa 4Ps Municipal Link o City Link, pwede rin po. Sila po ang frontliner ng 4Ps. So pwede mong diretsong kausapin o i-text kung kilala mo. Pwede rin sa mga regional offices. So personal na pumunta o magsumite ng reklamo. Maaari ka rin humiling ng confidential reporting para hindi kayo makilala. At dito rin dinadala ang mas mga seryosong kaso. So pwede rin ba tayo magreklamo online? Yes, pwede po. Pumunta lang kayo sa Google search at i-type nyo ang link na yan, yung nasa gitna. At ilalagay ko rin ang link na yan sa description para pwede nyo kopyahin at i-click nyo na lang kung sakaling meron kayong reklamo. Pwede rin kayong tumawag sa hotline ng DSWD para sa reklamo, katiwalian at iba pa. Bukod dito, pwede rin kayong dumiretso sa Assistant Secretary. Nandiyan po ang kanyang email address at pwede nyo siyang tanungin sa mga problema sa DSWD, question, correction o kaya ay complaint at siguradong safe ang inyong information at ang inyong karapatan ay protektado. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. Huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment at share nyo na rin ang magandang balita na to.
At maraming salamat po at huwag niyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. Huwag niyo lang po kakalimutan na mag-like, comment at share niyo na rin ang magandang balita na to sa ating mga pensioners. At maraming salamat po at huwag niyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.